Tropa, tama nga ba na magkaroon ng o kumuha ang mga wala pang status dito sa Canada ng kanilang mortgage, mga tropa? Yung bang kahit wala pang status or wala pang permanent resident dito sa Canada ay kukuha kagad ng bahay, mga tropa, or ng mortgage, mga tropa. Yan ang pag-usapan natin ngayon, mga tropa, kasi meron po si Philippine News Insider sa TikTok to, mga tropa, no? Na meron daw isang Pilipino rito o isang buong pamilyang Pilipino na nakakuha raw ng mortgage kahit wala pang PR o wala pang legal status dito sa Canada, mga tropa. Pero tropa, pag-usapan natin ng consequences at yung kahinatan ba kapag hindi na-aprobahan ng PR tapos meron kang mortgage na naiwan dito sa Canada. Pag-usapan natin in real talk at ano ang mga posibleng mangyari sa iyong mortgage kapag hindi ka na-aprobahan ng iyong PR o legal status dito sa Canada. Siyempre tropa, sabi ko nga kanina, marami na nakagawa niyan dito kahit noon pa. Actually, yung kapatid ko ay nung dumating dito sa Canada, kahit hindi pa PR, ay kumuha ng bahay, mga tropa, at na-aprobahan naman siya. At sa kabutihang palad, sinuwerte yung kapatid ko, nakuha niya na rin yung PR niya. Sabay na nakuha yung PR at saka yung bahay. So double celebration sila ng mga panahon na yon. At talagang pwede mangyari, mga tropa. Ngayon, hindi ka basta-basta makakakuha ng bahay dito kung wala yung mga requirements na itong sasabihin ko sa iyo, mga tropa. Ang unang mga requirements, syempre, mga tropa, yung meron ka legal status dito sa Canada, yung work permit, visa, di ba? Yung legal na pag-i-stay mo dito sa Canada, kailangan meron ka nun. Tapos meron kang $700, 700 pataas ng iyong credit score, mga tropa. So kung 700 pataas ang credit score mo, mas maganda kang meron ka lang para makakuha ka ng the best interest rate at pandali kang makakuha ng mortgage dito sa Canada. Tapos syempre meron kang full-time job. Pag sabing full-time job, 40 hours a week yun, mga tropa. Hindi dapat bababa sa ganun. So that means sa loob ng 5 araw, meron kang tigo 8 oras. So, dapat 5 araw ang pasok mo sa loob ng isang linggo. So, 8 hours yun everyday, mga tropa. Tapos, syempre, kailangan mo rin syempre ng down payment na umaabot ng 5% to 10% ng purchase price ng iyong kukuning bahay dito sa Canada, mga tropa. So, pag meron ka ng mga sinabi ko at nakumpleto mo na, mabibigyan ka talaga ng mortgages ng mga tropa. Pero mahirap yung gawin kasi unang-una wala ka pang status dito at napakahirap yung gawin sa mga lender. Kasi ang mga big banks na lender like yung TD, RBC, Scotiabank, yung mga malalaking bangko dito sa Canada ay hindi pumapayag basta-basta na magpautang sa mga wala pang status dito sa Canada. At kung magpapautang sila, mga tropa, medyo napakahigpit ng terms to the point na imposible na yung mga terms ng mga tropa. At siguradong pabor na pabor sa mga bangko at hindi pabor sa mga buyer, mga tropa. Tapos syempre, mataas din ang magiging interest rate mo dyan, mga tropa. So kasama yon sa term. Siguradong pag wala kang status sa Canada, pag umutang ka dito ay napakalaki ng term mo, napakataas ng interest rate na ibibigay sa iyo, mga tropa. So karamihan sa mga nagpapautang dyan, kung hindi maaprobahan ng big banks, ay pumupunta sila sa mga B-lenders, yung mga private lenders dito sa Canada. So ganun pa rin ang term. Pagka pumunta ka sa mga private lender, siguradong mataas din ang interest rate, tapos mahigpit din ang terms, mga tropa. So ito na yung tanong, mga tropa. Paano mangyayari tama ba na kumuha ng mortgage ang mga walang status dito sa Canada? At paano kung hindi sila maaprubahan ng kanilang PR tapos nakakuha na sila ng mortgage? Ano ang mangyayari sa mortgage sila, mga tropa? Yan, magandang tanong yan, mga tropa, at sasagutin natin yan. Siyempre tropa, kapag may mortgage ka lang sa Canada, kahit wala kang PR, ay obligado kang bayaran ng buo o bayaran mo yung mortgage mo monthly, mga tropa. Kasi ang mortgage contract dito sa Canada ay isang legal na document na kailangan mo talagang bayaran ang iyong mortgage loan, mga tropa. Kahit anong mangyari, kailangan mo itong bayaran. So tropa, ano naman mangyayari kapag let's say hindi ka nga na-aprobahan, di ba? Tapos kailangan mo nang umexit within, let's say, mga 1 month or 3 months. Ano mangyayari sa mortgage mo na kinuha?
Gagawin niya ng lender na nagpairam sa'yo ng loan ay kukunin niya to at i-declare niya tong foreclosure kung hindi mo na kayang bayaran mga tropa. Yun nga pala, pag hindi mo na pala kayang bayaran, i-declare na to ng lender na foreclosure na at ilalagay niya to ng tag na power of sale. Ibig sabihin, open na para bili ng kung sino man mga tropa. Kukunin niya to para maibenta sa iba para mabayaran yung utang na kinuha mo dun sa mortgage mga tropa. Paano naman tropa kapag binenta ng lender tapos hindi sapat yung benta? Let's say kulang yung pinagbentahan. Halimbawa, kung ang mortgage loan mo ay 500,000 o yung halaga ng bahay mo ay 500,000 mga tropa, Canadian dollar, tapos nabenta lang doon ng $400,000. So meron ka pang kulang na $100,000. So kailangan mo pa rin bayaran yung 100,000 Canadian dollars na deficit o kulang doon sa pinagbentahan mga tropa. So ganun nag-work ang mortgage ito mga tropa. Kailangan kung ano yung kulang doon sa pinagbentahan ay kailangan mo pa rin bayaran. Kasi nga ang mortgage contract dito sa Canada ay isang legal na documents. Talagang pirmado mo yan, pirmado rin ng lender, pirmado rin ng kung sino mang nagpahiram sa'yo, na kailangan mo talagang bayaran ang mortgage kahit anong mangyari mga tropa. Kaya di ba mga tropa, sa point ni Philippine News Insider, nakuha ko yung point niya, no, na talagang kailangan unahin yung PR bago yung bahay kasi napakalaki na magiging problema o napakalaki ng risk dun sa part ng buyer na wala pang status dito sa Canada. So lahat ng risk mga tropa ay nasa buyer at wala dun sa lender mga tropa. Ganun na mag-work yun mga tropa kapag wala ka pang status dito sa Canada tapos kumuha ka ng mortgage mga tropa. Yun ang point ni Philippine News Insider. Hindi niya lang masyadong na i-deliver ng maayos kasi masyadong in-emphasize o ginamit yung salitang hindi maganda, yung yabang at tanga. Kung napanood nyo yung vlog niya sa TikTok nga pala ito mga tropa, Philippine News Insider, i-research nyo tungkol to sa mga Pilipino na kumuha ng bahay kahit wala pang status. So siguro kaya siya na-bash dahil sa harsh word na sinabi niya, yung hindi bobo, yabang at saka tanga ng mga Pilipino, which is para sa akin hindi naman talaga mo dapat i-emphasize yun kung ang point mo ay yung pagkuha ng bahay ng mga PR, mga wala pang PR dito sa Canada, anong mangyayari, di ba? So yun yung point na nakuha ko sa kanya, na kapag kumuha ka ng bahay dito kahit wala ka pang PR, ay talagang nasa sayo ang risk mga tropa. Ito naman mga tropa, nung nabasa ko yung mga comment doon sa vlog niya o sa post niya, ay marami akong hindi sinang-ayunan mga tropa ng mga kapwa nating kababayan dito o kapwa nating katropahan dito sa Canada na nag-comment na hindi ako agree sa mga comment nila kasi para sa akin hindi nila masyadong nadiin yung comment doon sa mismo sa sitwasyon ng PR kapag kumuha ng mortgage ito kahit wala pang legal status mga tropa. Ito yung isa sa nabasa kong comment na investment daw ang pagkakaroon ng bahay dito sa Canada mga tropa. Totoo naman yan mga tropa, investment naman talaga ang bahay dito, pero depende yan kung paano mo gamitin ang bahay mo mga tropa dito sa Canada. Tandaan mo mga tropa, ang ibig sabihin ng investment ay ang pagkuha ng bahay o pagkuha ng isang asset o isang bagay na nagbibigay sa iyo dapat ng return of investment in form of equity, capital gains, paper gains o minsan pera, di ba mga tropa? Sa kaso ng pagkuha ng bahay ng hindi pa PR dito, paano magiging investment yun kung ikaw lahat nagbayad ng mga bills mga tropa, diba? Ang mga bills dito syempre pag meron kang bahay, mortgage loan, unang-una na yon, tapos yung property tax, insurance at saka yung utilities, di ba? Tapos kapag minarasmas ka pa, pag minasira sa bahay mo na major, isa rin yun sa mga aayusin mo at maglalabas ka ng pera dyan mga tropa. Yung tinatawag na maintenance cost mga tropa. So, di ba? Paano magiging investment ang bahay kung ikaw lahat ang nagbabayad ng mga cost na yun mga tropa? Tsaka tropa, isa pa, ang investment dito sa Canada ay dapat pinoprotektahan mga tropa. Sa kaso ng pamilya na wala pang status dito, hindi na nila naprotektahan yung investment nga nila kasi unang-una hindi sila PR di ba? Anytime pwede sila mapaalis ng Canada. Paano naman pag hindi naaprubahan yung
applications nila para sa PR. Paano ano mangyayari doon? Di ba? Binanggit ko na yan. Tapos tropa, ito pa yung nabasa ko sa comment na kapag meron ka na raw bahay dito nang wala ka pang legal status o nag-a-apply ka pa lang ng permanent resident ay mas madali mo raw makukuha ang iyong permanent resident kasi meron ka na raw bahay dito mga tropa. Ang sagot dyan mga tropa ay hindi totoo yan mga tropa. Ang pagkakaroon mo ng bahay dito sa Canada ay walang kinalaman sa immigration decision ng IRCC mga tropa. Sa tingin ko mga tropa, nagbabase ang IRCC sa mga pinasamang mga requirements at mga documents sa kanila plus yung skills na meron ka para makatulong sa ekonomiya ng Canada mga tropa. Kaya nagkakaroon ng PR decision sa IRCC mga tropa. At walang kinalaman yung bahay doon mga tropa o pagkakaroon mo ng mortgage dito sa Canada. Ito pa yung nabasa kong comment mga tropa na dapat hindi raw tayo nakikialam sa desisyon ng kumuha ng bahay, di ba? Kasi desisyon daw nila yun, ano rin pakay natin. Sa point naman ni Philippine News Insight, hindi naman talaga siya nakikialam mga tropa. Ang point niya talaga ay dapat unahin mo yung PR at saka yung bago yung bahay mga tropa. Kasi pag nauna na yung PR, totoo lang, pag na-accomplish mo na yung PR, sunod mo na yung bahay, di ba? Mas madali na yung bahay. Hindi naman mahirap kumuha ng bahay ito basta meron ka ng mga sinabi kong mga requirements, di ba? So unahin mo muna yung pinakamahirap, lalo na ngayon, di ba? Ang hirap kumuha ng permanent resident kasi ang dami napapauwi mga tropa, di ba? So di ba? Uunahin mo talaga yung PR bago yung bahay. So yun yung point ni Philippine News Insight. Kaya ginawa niya yung vlog na yun. Tsaka isa pa mga tropa, di ba pag nagde-decide tayo o may bagay tayong pagdidesisyonan ay pinag-iisipan nating mabuti, di ba? Yun yung tinatawag na critical thinking mga tropa. Kasi between sa dalawa, yung PR at saka yung bahay ay critical yan mga tropa. Ang bahay dito sa Canada o pagkakaroon ng mortgage ay isa sa may pinakamalaking gastusin ng mga tao dito sa Canada. Hindi lang Pinoy, lahat ng tao dito, Canadian o ibang lahi, Pilipino. Pag may bahay ka na ay isa sa may pinakamalaking gastos o may pinakamalaking cut sa kanilang expenses mga tropa. So pag kumuha ka nun, syempre mag-iisip ka ng mga bagay-bagay na malaking gastos yan. Yun sinasabi ko na critical thinking. Dapat bago ka mag-decide, talagang iisipin mo mabuti kung tama ba itong gagawin ko o tama ba itong unahin bago yung PR. Dapat yun ang pinapagaan natin bago tayo mag-decide sa anumang bagay na kailangan nating desisyonan sa buhay natin dito sa Canada mga tropa. Kasi ito pa rin last na nakuha ko, nabasa ko mga tropa. Sabi nila na pangarap daw ang magkaroon ng bahay dito sa Canada. Totoo yung mga tropa. Ako, pangarap ko magkaroon ng bahay. Kaya meron akong bahay mga tropa. Kasi isa to sa pangarap ko dito sa Canada na magkaroon ng bahay. Pero inuna ko yung PR mga tropa. Kasi alam mo ba ang permanent resident dito ay isa ring pangarap, di ba? Huwag mo naman sabihin sa akin na hindi ka nangarap na maging PR dito mga tropa, di ba? Lahat tayong mga Pilipino o lahat tayong mga nagpunta ng Canada, ano man ang direction o ano man ang pathway natin pumunta dito ay ang goal natin ay ma-PR, di ba? So, isa ring pangarap ang permanent resident mga tropa, di ba? So, pangarap ang bahay at saka pangarap din ang PR mga tropa. So, tanong ko sa iyo mga tropa, di ba? Tatanungin kita, ano ba ang dapat at tamang unahin sa dalawang pangarap? Permanent resident o ang bahay mo dito sa Canada? Sagutin mo yan mga tropa sa ating comment section mga tropa. I-subscribe mo nga pala ako dito sa aking YouTube channel, Tropang Canadian. At i-follow mo rin ako sa aking TikTok account, Tropang Canadian din mga tropa. So hanggang sa muli mga tropa, kung gusto mo pang mapanood yung mga iba kong video, ililink ko sa baba o tingin nyo lang dito sa mga end ko. Baka makatulong sa iyo about living here in Canada. Hanggang sa muli mga tropa, ingat ka. Sana nalinawan ka about pagkuha ng bahay dito sa Canada nang wala pang PR o wala pang legal status. Hanggang sa muli mga tropa, ingat ka.